Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto nga mga kababayan, sa wakas nabisto, gustong ipatumba, nako, Duterte nabulabog ang plano, Chess Escudero tamba PBBM Bistado Booking. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po nating panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito kasi yan, sinabi na ni Duterte yan eh. Whenever you open a constitution, kahit sinasabi mong economic provisions yan, okay, as explained by Attorney Duterte, abogado yan. Ha? Hindi mo pwedeng sabihin na limited lang ito dito, limited lang ito dito. Ibig sabihin, bubuklatin mo ang constitution. Kaya yung inilatag lang nila na tatlo dyan, in the name of economic provisions, is a lie. Kasi pinuklat nga nila eh. Plenary yan. Pwede silang mag-insert na wala tayong kamalay-malay. So kahit sinasabi nila economic provisions, ito lang tatlo ang gagalawin according to Attorney Duterte. Walang restrictions yan. Once na binuklat mo ang libro, ang constitution. So kahit sinasabi ni Chis Escudero, I'm open, basta ilatag lang nila. Of course, hindi nila ilalatag ang lahat. Ngayon, open na si Senator Chis Escudero, the new leadership ng Senate. Open na. Basta i-explain, mag-meet sila. We are under... So yan mga kababayan, no? Open na daw itong si Chess Escudero sa anumang posibleng gawin, no, sa ating saligang batas. Nako po. Yan na nga ba, nabudol na naman tayo mga kababayan. Noong una, sinasabi niyang very strong ang yung statement niya na hindi pwede, no? Wala, mahihirapan sila na ipasa kung anumang gustong ipasa nila, no, sa tsa-tsa. Pero ito ngayon, mga kababayan, open na. O, parang si PBBM lang ito, mga kababayan, ha? O, etong desisyon ko ngayon, ha? Pag nagsalita si Tamba, mag-uusap si Escudero at si Tamba, no? O, like PBBM ang Tamba, ganun din. Diba? Ito po yung desisyon niya ngayon ni PBBM. Pag nag-usap sila ni Tamba, nako, mukhang pag-aaralan na. Diba? So, yan din po ang mangyayari. Yan ha, inuunahan na lang po natin. Ha? Ganyan rin po ang mangyayari dito kay Escudero. Kapag mag-usap po sila ni Speaker Romualdez, baka pag-aralan na rin. Open na nga ngayon eh. Hindi pa nag-uusap, open na. Oh, edi alams na po. Basta dapat mga kababayan, dapat po talaga nating bantayan, no, itong mangyayari dito sa gagawing tsa-tsa ito. Ha? Baka kasi matuloy na po yung ating pinangangambahan, no, na magkaroon po tayo ng isang prime minister. Nako, malaking gulo ito kapag nagkataon. 2-month break sa House at saka sa Senate. They are under 2-month break. Ang haba nun, hindi natin alam kung saan sila pupunta. Alright? Free party dito, party doon, dinner dito, dinner doon. Of course, magiging close yan sila. Unlike dito sa dalawang dati, si Mig Zubir at saka si Tamba na nagkaawayan sila dati. Medyo nag-ano lang nung isinama si Mig Zubir doon sa Czech Republic. Pero hindi pa rin umusad after nung March na pagkikita nila. As indicated, sabi ko nga sa inyo, March 20 pa lang, third and final reading na sa House of Congress itong charter change. So hindi po malayong mangyari yon under the name of economic provisions. Ngayon, tingnan natin, ano ba itong RBH? Ayan o, ano ba to? Bakit takot na takot kayo dito? Sabi. Ano lang naman yan, economic provisions lang naman yan eh. Oh, ito kasi, yung 7 na yan, under house yan. Alright? Ito po ay kumbaga,
ano na sa kanila, final na ito sa kanila. So, ito lang yung nilatag nila, tatlo. Ang papalitan lang, i-amend lang nila. Yan lang yung sinabi nila. At nakita ninyo kung gaano defensive itong house na sabi nila, ayan, na hindi raw nila gagalawin yung dahil economic lang daw ng constitution yung kanilang Kaya sabi nga itong ni ni Garin, sabi niya yung political in nature daw is very impossible. Bakit ano to? Bakit todo explain kayo? Guilty ba kayo? I believe, talking to the most members of the House, almost all are supportive of the resolution. I limited doon sa tatlong amendments: public utilities, basic education, and advertising, sabi niya. Sabi niya, Garin, also a deputy majority leader of the committee of the whole House, said it would be political suicide if they included political amendments. Sabi niya, suicide daw yun pag gagawin nila yun. Hindi ba nag-suicide na kayo doon sa ginawa nyong PI na yan? Kung hindi namin natunugan yan, kung hindi namin nakita yan, kaya namin natunugan yan. Kasi maraming nagtataka ng mga kababayan natin. Nagbibigay daw ng mga ayuda, pero may pinipirmahan. So sabi ko, bakit iba-ibang lugar yung mga nagsusumbong? So doon natin nakita na merong under the table palang ginagawa itong house, under the leadership nitong si Martin Romualdez na ito, meron palang People's Initiative na isinasagawa na hindi natin alam. Ngayon nalaman natin, nakita ninyo kung paano nila ibinaon yung issue na yon? Ibinaon nila yung issue na yon. Sa papaanong paraan? Naglabas sila ng naglabas ng mga issue patungkol kay Duterte, kung ano-ano na. Yung SMNI, si Pastor Kibuloy, yung yung ICC, naglabas sila kung ano-ano, West Philippine Sea, lahat ng mga issues. Lahat yan, nagpalabas pa sila ng senaryo na the biggest drug haul sa Pilipinas. 2 tons noong una. Kumbaga, para malimutan natin itong PI na ginawa nila. Supposedly, they are accountable dito sa People's Initiative na ito na itinago nila sa publiko. Ngayon sasabihin nila nga, it would be a political suicide pag gagawin daw nila yung political amendments. Kasi nungalingan, ginawa na nga nila eh. Huwag silang magmamalinis kasi ginawa na nila. No? So yun lang yun. Sabi, So I think that we have witnessed in the previous days and weeks is already enough evidence to dispel any rumors na ngayon. So yung PI, rumors lang yun. Yung paggamit ninyo ng pondo, pera, tax ng bayan para sa ayuda in return to signature campaign ninyo, apprehension, or any chismis na sinasabing baka ma-expand ang coverage. Okay? Coverage. So hindi po imposible ito. Hindi po imposible ito, mga kababayan. Hindi po imposible. Ngayon, ano ba yung counterpart nito? Sa Senado naman is yung RB H6. Ganun din. The same. We are not even shown yung details kung ano naman sa kanila. Sasabihin lang nila sasabihin lang nila this is saan yung sinabi, for change of economic provisions on public utilities, basic education, advertising. Pero isa po yung kasinungalingan. Meron ako nakitang article dito sa Ibon Foundation. Hindi ko alam kung anong kulay ito, pero realistic yung kanilang ang kanilang isinulat na narrative. Sabi dito, the railroading and passage, of the resolution of both houses, RBH number 7, shows that the House had already decided on the bill as soon as it was filed. Bakit? Kasi PI pa lang, yun na yung decision nila. Ngayon, para matanggal sa kaisipan ng taong bayan, isinantabi nila kuno yung PI at ngayon ay economic provisions na. Ang galing, di ba? It was irrelevant that the arguments for economic charter change did not hold water.
So yan mga kabayan, yan palang nangyayari, no? Una, palabas nila, PI muna, no? Nung hindi kinagat ng taong bayan, bigla po silang nag-divert, no? To economic provision. So ang tanong po natin ngayon mga kabayan, kasi, mukhang magkakampi po, no? Ang Kongreso at Senado ngayon. So maaaring maipasa po nila yan. Sana lang po ay talagang economic provision lang yung kanilang gagalawin, no? Which is na useless din naman kasi sabi po ng mga economic expert, no? Wala rin namang wala namang si Congressman Marcoleta, mga kabayan, nagsabi, wala rin namang effect kung babaguhin mo yan. Kasi ang problema talaga, mahal, no? Mahal ang kuryente at tubig dito, kaya ganun din. Diba? Well, anyway, dapat po talaga nating bantayan itong nangyayari ngayon, mga kababayan. Kasi, diba, desperado po sila eh. Doon pa lang sa People's Initiative, diba? Makikita mo na talagang desperate move, mga kababayan, kasi, nagkakabayaran na eh. Nagkakabayaran na po para matuloy lang ang kanilang mga plano. Well, dito mga karib natin, hindi po natin alam kung magkakabayaran din ba. Ngayong magkasama, magkaibigan, ano ba? Magkakampi na ang Kongreso at Senado. So, paano yan? Taong bayan, sambayan ng Pilipino, tayo pa rin ba kaya ang pinagsisilbihan ng mga ito? Or sila lang ang nagsisilbi para sa kanila din? Para sa kanilang kapakanan na humaba pa ang kanilang mga panunungkulan sa ating gobyerno tulad po ng kanilang ama. No? Malamang hindi po si PBBM ang magiging Prime Minister, pero malamang din hindi po. Hindi po yan lalayo sa kanilang angkan. Ano pa't gagawin nila yan kung iba rin naman ang makikinabang? Di po ba mga kababayan? So, it's either Sandro or Martin. Well, anyway, dapat po nating bantayan to. Kasi po, baka magising na lang tayo, Prime Minister na si Romualdez, mga kababayan. Payag po ba kayo? Kung payag po kayo, wag na po nating bantayan to. Hayaan na po natin to. Para paggising natin, at least, di ba? Pero ang tanong, payag po bang lahat? Well, anyway, mga kabayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, reaksyon at kritisismo. Ano man po ang inyong nararamdaman sa video ito, ay comment lang po sa baba para itasalin po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.